Okay, so good morning. Medyo makulimlim lang ngayon, pero mukhang hindi naman uulan. So ayun, may dalawa pa tayo doon na ready for harvest. At ito naman yung mga tanim natin noong February 20. Yan. Tapos ito naman yung February 16. So kung mapansin nyo, ang pagitan lang nila is mga 4. Sabi mo ng 5 days. Pero ito na yung ganito na kalaki yung February 16. Ganito naman yan. Mga ganyan lang kalaki yung February 20. So medyo bumibilis talaga sila ng paglaki. Ano ba ngayon? Wala pa naman to, mag-iisang buwan siguro, mga 1 linggo or 5 araw, 1 buwan na sila. So 30 days. So hopefully yung 30 days hanggang 40 days mas bumilis yung paglaki nila. At sana hindi masyadong makulimlim kasi palagi ko maapektuhan din sila kasi nga hindi naman saglit lang yung direct sunlight dito, siguro mga 2 hours. Dati nga 1 hour lang kasi banda dito yung araw. Ngayon medyo banda dito na yung araw yung sunrise. So ito naman, prepare ko na to kasi meron tayong 5 ita-transplant dito today. Siguro mamayang hapon or maya pag hindi naman mainit magta-transplant na tayo. So mga olmete yung ita-transplant natin dyan. So ito didiligan lang natin. Tapos yung dito naman dilig lang din tayo dito. Tapos ito naman yung ating scamander, red crystal lettuce. So ito naman tinanim natin to nung February 25. So ganyan na sila kalaki. Ito kasi base pa lang dun sa seedling, medyo late na talaga siya lumaki. Hindi ko sure kung makakahabol pa. Pero kita naman sa result ngayon, medyo late nga siya. Pero sabay-sabay yung seeding nila. Kung kailan natin sila tinanim as seeds. So ito yung kale natin, tatanggalin na rin natin to. Hindi ko lang sure kung saan ko pa ilalagay. Anyway, ito, tinanggal ko na yung cover dito sa bandang mulberry. Tapos ito, binabala ko ng i-enclose. Balak pa lang naman. Tapos ito naman, ito yung 10 holes na tube natin. Tinesting ko kung may leak kasi ang ginamit ko lang na pantakip sa dulo-dulo ay ano lang, tawag dito, plastic lang tapos masking tape. So nilagyan ko na yung tubig, tinitingnan ko kung malakas ba yung leak. Hanap nila ako ng pliers para maihang ko sila, at least makita ko kung meron talagang leak. Tapos ito naman, ito yung mga Thai basil tsaka sweet basil yung nandun. So mag-start na tayo magtanim-tanim dyan. So ito, medyo okay yung bulaklak niya ngayon, no? Ng talong. Kumpara dun sa nakita natin bulaklak ton. So medyo mas okay yung bulaklak niya ngayon. Hopefully magtuloy-tuloy siya at lumaki. Ito siguro tatanggalin ko na to, ikakat ko na to para mag-focus na lang siya dito sa isang stem na ginawa niya. Tapos ito yung mulberry natin, tapos may mulberry pa doon. Pero yan, nagbubunga yung mulberry doon banda. Pero maliliit lang, hindi ko sure kung lalaki talaga siya. Pero yung ibang mulberry natin, yan, ito na yun, lalagyan ng mga mulberry. Wala na, tinanggal ko na siya kahapon. Ayun. So ito, tuloy-tuloy lang din naman tong tanggalin na natin to. Hindi ko pa ito natatanggal. May mga bawang ba to? Bawang yata to. Hindi ko alam amoy ng bawang pero yan. Tinanggal ko lang. Yan. So yung miso na natin, yung sweet basil natin at yung Thai basil natin. So yan, kaunti na lang muna sa ngayon. Kasi wala pa naman talaga. Nag-start ko lang tayo. So ito, pag napansin ko kasi parang dito sa banda na to may leak Ayun dito. Kaya nauubos din yung tubig. Hopefully, hindi ko sure kung paano talaga magandang setup nito pero titignan ko pa. Pero yan, ihang natin siya dyan. Nakahang siya dyan. Hopefully maayos ko. Yun lang naman. Wala naman masyadong kakaiba. Maliban sa magta-transfer tayo mamaya. Tas mukhang medyo may liwanag dito sa talong na to. Yan. And sana ma-enclose at ipaplano na rin natin i-enclose to para wala na talaga nakakapasok na ibon. At hopefully mag-okay yung setup natin dito. Inaantay ko pa rin yung gagawa ng second layer nung
nung ginagawa natin setup doon. Kasi maubusan na ako ng tataniman. Pagka-transfer ko doon sa kabila kasi, doon, medyo limited na ako sa tataniman. After, ilan ba? After 5 days, kailangan ko na ulit mag-transfer. So, ang iniisip ko, ito yung tataniman ko dito. Pero kung hindi, kunyari, hindi ko talaga maayos pa to, balik muna tayo sa bottled water. Bottled water muna, temporarily, para lang may mataniman tayo muna dito. Pero aalagaan na natin sila sa foliar. Yung foliar kasi na ginagamit ko, organic foliar siya. So, seaweeds, tas may neem. Yung neem kasi nakakapag helps to prevent yung mga peste. Usually kasi nakikita ko dito, thrips. Or yung nagiging epekto dun sa, sa halaman ko, thrips. So, hopefully, pag naalagaan natin sila nung early pa, ay ma-prevent natin yung pagdami nila dito sa setup na to. Ayun lang, wala naman masyado pang kakaiba. Tapos ito lang, inoobserbahan ko lang tong bulaklak. Hindi ko kasi sure kung siguro maghanap ako ng YouTube video kung saan ba talaga kinokollect yung Thai basil seeds. Tapos ito yung mga ibang part dito na nabulok na. Iti-trace natin yan. Yan. Pag tagal-tagal kasi yung pinaka tawag ito, stem niya, nagiging brown na, para nagiging kahoy na, nagiging matigas. Yan, tapos nagba-branch out siya. Pero matibay naman tingnan. Kasi ito yung dalawang nilagay natin, mukhang growing naman. Goods, maliban dito sa natamaan ng ibon siguro, no, bali. Pero buhay pa Pero hindi na siya makaangat. So pwede nating putulin na dito, tapos hayaan na lang natin siya mag-branch out dito. Ayun lang naman, wala masyadong kakaiba, at update ko na lang kayo sa susunod pag mas marami na tayong tanim. Yun lang, bye bye!